She's rare. Sinasabi nitong sa mga mata niya nakatutok. Hindi ba ito nag-aalala sa maaaring sabihin ng kaibigan? Pasimple niyang inalis ang braso nitong nakapatong sa kanyang balikat at nagpatiuna na sa kusina. Baka kung ano namang kalokohan ang sabihin ni Baxter. Halata kasi ang mali siyang naglalaro sa utak nito. Sige na, Nins. Pumanhi ka na sa kwarto mo para hindi ka mag-awol sa oras. Madalas nila itong kasabay sa hapag pero mag-aaral pa ito. Tinanggal ni Nina ang apron at isinabit sa lalagyan at nagpaalam. Good night, ate, kuya. Tinanguan nila ito ni Harvey. Who was that? Naalarmang napatitig siya kay Buster nang sundan nito ng titig ang papalayong si Nina. Narinig marahil ni Nina at lumingon nito tinapunan ng masamang sulyap ang lalaki. Bata pa yun, ha? Naging malutong ang halakhak ni Baxter sa narinig niyang komento. I was just asking. Ang cute kasi. Hey, you never do minors? Si Harvey man ay may warning sa mga mata habang umuupo na nga sa kabisera. Relax, okay? Nakataas ang dalawang palad na tura nito sa kapinasadahan ng titig ni Baxter ang mga nakahain sa mesa. Oh, mukhang mapapasabak ako sa kainan nito. Nalukot pa nito ang manggastang sweatshirt hanggang siko na animoy sa sabak sa gyera. Nagsimula ang hapunan. Nagsalin muna siya ng bird's nest soup sa soup bowl ni Harvey at nilagyan niya rin ng kanin ang dinner plate nito. Karaniwan niya iyong ginagawa na hinahayaan naman nito. Pakiramdam niya ay nag-i-enjoy si Harvey kapag pinagsisilbihan niya. Sa paraang ito, lang naman kasi siya nakakabawi sa mga kabutihan nito. Pero ang higit na naliligayahan, siya mismo. Iba yung satisfaction ang sumapuso sa kanya kapag nakikitang satisfied ito sa kinakain. And as always, nahihigit niya ang paghinga habang tinitikman ni Harvey ang mga pagkain. Para siyang timang na kapag kumakain na ito ay kabadong hinihintay ang magiging reaksyon nito. Nakadalawang subo pa ito na ilapag sa plato ang soup spoon. Nasaan ang luto mo dyan? May bahid ng dissatisfaction sa mukha nito na isa-isang pinasadahan ng tingin ang mga nakahain. Ay, amoy yan? Tama nga si Nina. Hindi nito nagustuhan ang lasa pero masarap naman ang tikman niya kanina. Hindi mo ito timpla. It's obvious. Nagmamaktol ba ito? Isinandal nito ang buong bigat ng katawan sa upuan. Halatang nawawala ng gana. Si Nina lahat ang nagtimpla niyan. Nagpa-practice para sa TLE practicum niya. Napintahan ng simangot ang mukha ni Harvey. Sandali, titimplahan kong muli. Dadali niya na sana sa kusina ang binuhat na sasidla nang pigilan siya ni Harvey. No, you're tired. Maupo ka na. Masarap din naman. Hindi lang kasing sarap nung sayo. Pumuno sa puso niya dahil sa sinabi nito. Na-appreciate din naman pala siya ni Harvey and it made her heart skip a bit. Nasa appetizer pa lang tayo pero mukhang nag-jump na kayo kagad sa dessert. Sa sobrang kaswitan. May langgam ba sa sopas na ito? Itinaas-taas pa ni Baxter ang bowl nito at tinitigan ng ilalim noon. Parang napapaso niyang binawi ang palad na kinapapatungan ng kamay ni Harvey. Bumalik siya sa pagkakaupo at nagpatuloy na nga sa pagkain. Adik ka na, pre. Adik na adik sa asawa mo. Mas pinamulahan siya ng muka, batid niya iyon. Ang sarap batukan ni Baxter at nagpalipat-lipat pa ang nanunod yung titig sa kanila ni Harvey. But Harvey seemed not to mind. Dax, you're making Janine uncomfortable. Ngumisi lang ang lalaki at sumubo. Pero, aminin niyo ha? You look cute together. Namimilog pa ang pisngi nito sa isinubo. Alam niyang mayaman itong si Box pero minsan walang finesse ang mga salita at kilos. Kumain ka na nga lang? May kasama ng diin ang salita ni Harvey. Thankfully na puno ulit ng kwentuhan at tawanan ng dalawa ang mesa hanggang sa natapos sila at hindi na siya naging subject ng panluluko ni Baxter. Sa buong durasyon ng hapunan, isinasali siya ng dalawa sa usapan. Pakiramdam niya nga ayaw ni Harvey na maramdaman niyang out of place siya. Habang nag-uusap ang dalawa, lihim din ang pagmamanman niya. Baka sakaling mapadako sa babae ang usapan. Natuwa na rin siya ng puros kalokohan ni Baxter ang bida sa kwentuhan. Don't you think the night is still young? Sa Baxter, nang kasalukuyan na niyang nililigpit ang pinagkainan nila. Nakakape naman ang mga ito. Labas muna tayo. Nahuli niyang sumulyap si Harvey sa kanya. Tila humihingi ng permiso. Simula na magsama sila ay nasa bahay lang talaga si Harvey, nagpipermi, pagkagaling sa opisina. Would it be okay, Mrs., kung yayayain ko sa mister? Kailangan niya na sigurong sanayin ang sarili kay Baxter at sa mga kalokohan nito. Oo naman, lumbas kayo at mag-enjoy. Entitled si Harvey na magsaya.
Practically, binata pa rin naman ito. Tinapos niyang pagliligpit habang nagbibihis naman si Harvey. Speck and span, ganoon ang gusto niya bago iwanan ng kitchen at magpahinga. Aral na natutunan niya sa lola niya noon. Ilang beses din siyang napingot kapag may naiiwang hugasin sa lababo at nagis na ng lola niya kinaumagahan. Hey, nilangon niya sa Harvey. Bakit hindi pa kayo maalis? Nakapagbihis na ito ng casual. Relax itong tingnan kaysa sa usual na executive na ayos. Para lang itong dating Harvey noong college days nito. Yung Harvey na may swag. Lalo na t-shirt at jeans lang ang suot nito. Nevertheless, he still looked gorgeous. Bar kaya ang pupuntahan ng mga ito? Tanong niya sa sarili. Malamang, maraming babae mapapalingon at magpapakute dito. Gaya noong nasa auction sila o kung saan man sila pupunta. Isipin pa lang iyon parang gusto niya itong pigilang umalis. Wapo ko no? Para siyang aanga-anga na nakatutok pa rin pala kay Harvey ang pansin. Kaagad niya yung binawi lalo na nang makita ang kakaibang ngiti nito. Kamudas? Kumunot ang noo niya. Boys night out kayo ang lakad ninyo. Makakaabala lang ako. Nagpupunas na siya ng kamay at isa-isang chinek nang mapanuring mga mata ang bawat outlet sa loob. Come on. Napapitlag siya na bigla na lang nitong alisin ang pagkakabuhol ng apron niya sa gawing bawang. Harvey! Para kasi siyang nakuryente nang dumantay ang buong lapad ng malaki nitong palad sa pinakasentro ng bewang niya. May bumabangong kakaibang pakiramdam every time na hinahawakan siya nito. Ako na. Natatensyon siya. Isa pa, nandyan lang si Baxter sa paligid. Mamaya makita sila at mag-isip na naman ng masama. Ito namang sa Harvey ay sobra kung makalapit sa kanya. Nakatukod pa sa sink ang isang braso nito kaya kung may papasok sa kusina ay magmumukha silang naghahalikan. Ang lapit ng mukha nito sa kanya. Nakakalito lang sa damdamin ang dulot ng pagkakalapit nilang ito. Parang tumataas ang temperatura niya sa katawan. I won't take no for an answer. Nasa mga mata nga nito na ayaw nitong mapahindian. Sige na nga, oo na. Napa-oo siya nang wala sa plano. May finality na ang boses nito. Magbibihis lang ako. Inap na sinabi niya para puminta ang matamis ng ngiti nito. Yung boyish smile na kinalolokohan ng karamihan. So, maghaharutan na lang ba kayo dyan? Harvey rolled his eyes. Halatang naiinis kay Baxter. Storbo ka talaga, Bax. Tura ni Harvey habang bahagya itong nilingon ni hindi umalis sa harapan niya. Kailangan niya itong itaboy. Sige na, hintayin mo na lang ako sa garage. Okay, take your time. Bago pa ito umalis sa harapan niya, pinisil muna nito ang tungkay ng ilong niya. Napapailing na lang din siyang sinusundan nito ng tingin. Minsan talaga bigla na lang inaalipin ng sweetness itong si Harvey. Pinipingot ang ilong niya na tila ba natula lang dito. And when he does, her heart would always respond crazily. Na kaagad-agad sinasawata niya. Baka makahalata ito, mahirap na. Umakyat siya sa itaas. Iisa na lang ang worry niya kung ano isusuot niya. Naalala niyang kapag nagka-clubbing si Sheila ay may iksi mga damit ang sinusuot dito. Pero hindi niya magawang magsuot ng mga ganoong kasuotan. Masugwa sa pakiramdam. Isang floral dress na hanggang tuhod ang sinuot niya at pinatungan iyon ng maong na jacket at nagsapi ng doll shoes. Wow, mukha ka magsisimba kaysa gagala. Ngiwing napatitig siya kay Harvey na tinitigan ng masama si Baxter. Approval ni Harvey lang naman ang mahalaga sa kanya. Don't listen to this asshole. You look nice. Tumaba yata ng bahagya ang puso niya. Basta si Harvey ang nagsabi panatag na ang kalooban niya. Harvey had done nothing other than to make her feel she is enough. She smiled at that thought of it. Isang high-end bar ang pinagdalhan ni Harvey sa kanya. Nasa panulukan iyon ng BGC, JB, and glittering silver. Ang tanging signage na makikitang nakapaskil sa itaas na bahagi ng establishmento. Sa labas ng naturang bar ay may mga nakahanay na mga parokyano na isa-isang sinasala ng dalawang matatangkad at matitipunong bouncers sa gawing entrada. She began to become uneasy. Ayaw niya talagang pumapasok sa ganitong mga lugar. Kailanman hindi siya napipilit ni Sheila. Ang mana mo talaga. Madalas ditong ikot siya sa kanya noon. Namimiss na naman niya si Sheila. Inaamin niya. Relax, hindi tayo magtatagal dito. I just have to check on something. Kasalukuyan ang ipinapark ng valley ang sasakyan ni Harvey. Naririto na rin lang
Sasakyan na lang niya ang kagustuhan nito. Naglakad siya patungo sa linya ng mga kabataan. Sa pinakadulo at akmang pipila nang hatakin siya ng lalaki. Hey, what are you doing? Si Harvey na pigil-pigil siya sa braso at may amused na ngiti sa muka. Sabi mo papasok eh. Di pipila ako. Mas lumawak ang pagkakangiti nito. Nalukot naman ang noo niya. You're unbelievably cute. Ang mga naroroon ay napapatingin na sa kanila. Mali, si Harvey pala ang pinagtitinginan ng mga naroroon. May nagbubulungan pa kung sino ito. Guwapo, macho, yomi. Talagang guwapo ang asawa niya. Natatawa siya sa naiisip at pinagnanasaan ng mga ebang ito ang isang lalaki may asawa. Ewan niya but right at that moment, tila nais niyang ibulyaw iyon sa mukha ng mga kababaihan. Sir Harvey, Sir Baxter is waiting inside. Isang sa tingin niya ay tauhan ng naturang bar ang lumapit kay Harvey. Kilala nito ang kasama? Siguro lagi naririto si Harvey at kung sino-sinong babae ang kasama. Pagkaganda, gaya ng mga nakapila sa labas na parang nakalabas na ang mga kaluluwa sa ikli ng mga kasuotan. Manang na manang tuloy ang pakiramdam niya sa napiling isuot. Tama si Baxter, para siyang pupunta ng simbahan at nagmumukha siyang Miss Minchin sa kanyang ayos. Idagdag pa ang glosses niya. Pasimple niyang naayos ang buhok. Mas maganda ka kaysa sa kanila. Mind reader ba itong si Harvey at nahuhulaan ang laman ng utak niya? Sinabing maganda. Pampalubag ng kalooban lang naman. Para kasing alangan ako dito. Ngiwi niya na bahagyang napatingin sa ibang naroroon. Mukha akong principal na napadpad sa ibang bar. Malakas na natawa si Harvey sa sinabi niya. Unang beses na narinig niya ang malakas na halakhak na iyon. Ang sarap pakinggan ng tawa ni Harvey, lalo na ang titigan ng paglitaw ng pantay-pantay ng mga ngipin at ang paggitiw ng ugat nito sa noo. Kahit ano yatang gawin ni Harvey, sadyang napakaaya sa paningin niya. Pumasok na tayo. Nabigla pa siya nang hapitin siya nito sa bawang at akayin patungo sa loob. Baka kung saan-saan ka na naman mapadpad. Maagap nitong sabi ng titigan niya ito at bahagyang itulak ang matipuno nitong braso. Parang walang anumang inakay siyang papasok. With his hard body pressed against her, iba ang epekto noon sa kanyang kamalayan. Tila may gumapang na kilabot at may nanunulay na init sa kanyang katawan. Isa pang nagpapaliw ng utak niya ay ang matatalim na titig na ipinupukol ng mga kababaihang nararaanan nila. Ilang parties na rin ang pinagdalhan ni Harvey sa kanya pero sa tuwing nang nagpapakita ito ng huwad na sweetness at hinahawak-hawakan siya sa kamay o di kaya ay basta lang umaakbay, naasuwa pa rin siya. Ang ingay. This is a bar, not a library. Nag-iba na ang kulay sa loob, medyo malamlam na rin ang ilaw. Weekend, kaya marami ang customer na paruot pa rito. Ang sosyal naman. Ano pa bang ginawa niyo na commander ha? Ang tagal niyong nakasunod. Insinuating ang sinasabi ni Baxter. Halos pasigaw ang boses dito dala ng ingay ng upbeat music. Nasa harap ito ng counter at kausap ang bartender na bumati pa kay Harvey. Matagal ba kami? Yes, parang gusto niyo yata magkulong sa VA pero... May ibig ipakahulugan ng pilyong ngiti nito habang nakatitig sa bisig ni Harvey na nakapulupot pa rin sa bawang niya hanggang ngayon. Ngiti lang ang naging tugon ni Harvey ngunit siya ay mamatay-matay na sa pagkaasiwa. Pasimple niyang inalis ang braso nito at inilinga na lang sa loob ang pansin. Maganda ang interior ng bar. Ang mga muebles sa loob ay halatang mamahalin. Kung wala ang mga nakakasilaw na ilaw, mukhang elegante pa rin iyon. Nakakatuwang tingnan ang tila fountain sa isang sulok, mainly for hand washing. May mga nagsisipaghugas ng mga kamay doon. Social naman. Harvey, di ba artista yun? Nahawakan pa niya ang hemline ng t-shirt nito. Inginuso niya ang nasa isang sulok ng bar. Umiinom ito kasama ng mga kaibigan. Nakita na niya ito nung minsang nagsagawa ng feeding activities sa ospital. Yes, regular customer dito. First time mo? Sa Baxter, nang mapansin ang ginagawa niya. Nagmumukha siguro siyang ignorante o taong bundok. Oo eh. Wow ha, may anghel na napadpad sa bar natin. Palatak pa ni Baxter. Bar ninyo? Oh, I am co-owner. Salo ni Harvey. Siguro, kaya ganitong business ang napili niyo kasi maraming chicks. Nakagat niya ang pangibang labi nang dumulas ang sinabi niya. Mali yata iyon. She sounded like a jealous wife. Nakaingos pa siya pero mukhang mas natutuwa pa sa Harvey. Mas lumawak pa nga ang ngiti nito.
Hindi pa lasing pero tipsy na ang utak niya. Eksaktong may babaeng pasuray-suray na naglakad palapit sa kinaroroonan nila. Dala marahil ng kalasingan ay natiso dito at nasagi ang waiter na may bitbit na bar tray na puno ng mga inumin. Huli na para umilag siya. Natuod na lang siya sa kinaroroonan at tinihintay ang pagtama ng kung anumang malalaglag sa katawan niya. Pero hindi iyon nangyari. Bigla na lang siyang nakulong sa matitipunong mga bisig ni Harvey. Ang malapad at matipuno nitong katawan ay nagmistulang kumot na ipinananggalang sa kanya upang maprotektahan siya sa kung anuman ang makakapanakit sa kanya. Before she knew it, sa likod ni Harvey tumama ang laman ng bar tray na dapat ay sa kanya. Harvey, she felt so protected, enclosed. Sa tanang buhay niya ay walang gumagawa sa kanya ng ganoon. Walang Prince Charming na sumasagip sa kanya. But Harvey just keeps on doing that, non-stop. At napakasarap sa pakiramdam ng makulong sa mga bisig nito. Ang tibok ng puso nitong umaabot sa tenga niya ay tila masarap na musika. Sumasabay at mas nangingibabaw pa nga sa naririnig na maingay na tugtugin sa loob. Suddenly, the world stopped. Nag-slow motion ang lahat. Kahit ang pag-angat niya ng mukha ay tila dumaan ng isang oras hanggang sa tuluyang magtama ang mga mata nila ni Harvey. She could feel the intensity in his gazes. Ang mga mata ng knight in shining armor niya. The knight who is always ready to protect her, every single time. Unti-unti bumaba ang mukha nito palapit sa kanya. Ramdam na niya mainit na hiningan tumama sa mukha niya. Hanggang sa nagkadaiti ang tungki ng mga ilong nila. Their lips were almost brushing with each other. Ang dibdib niya ay napuno ng antisipasyon. Nagtaas babae yun habang nakikita ang tila pagalaw ng mga panga ni Harvey. Pag nagkataon na ito ang second kiss nila pero kailangan niyang pangibabawin ang lohika. Kailangan niyang umakon sa mahikang bumabalot sa kanila. Okay na ako, Harvey. Sa pilit pinatatatag na boses ay wika niya at kaagad na naitulak ang katawan ni Harvey. Pasimple siyang umaktong walang anuman kahit pangahalos mabuhay na siya sa pagtayo. Are you okay? Ikinulong ni Harvey ang mukha niya sa dalawang palad nito at sinipat siya. How his kindness touched her soul. Gusto niyang maiyak sa nakikitang concern na nakapinta sa mukha nito. Ito na nga ang natapunan ng drinks at mga bote, siya pa rin ang inaalala nito. Sobrang naantig ang puso niya. Umabalik yung pakiramdam nung unang beses na sinagip siya nito. She feels so valued and loved, but she knows not to dwell too much on his kindness. Masyado na siyang nasasanay. Si Harvey ay mistulang isang bangi na napupuno ng puwersa. Minamagneto siyang lapitan at samahan itong tumayo sa gilid ng pampang without even thinking kung gaano kalalim ang maaaring kahulugan niya. You're standing on that cliff, Janine. Ang hirap nang makawala. Janine, okay ka lang? Okay lang ako. Salamat. Pasabi niyang pinalis ang mga palad nito at pinintahan ng ngiti ang mukha at tumaktong walang anumang nangyari. What just happened back there? Kasalukuyan na siyang nagpapalit ng extra damit ni Baxter sa opisina sa likurang bahagi ng bar. Puting kamiseta na ipinampalit sa nabasang shirt. Si Baxter ay nakasanda lang sa pader, nakaekis ang dalawang braso sa ibabaw ng dibdib at matamang pinag-aaralan ng mga kilos niya. What? Alam niya ang tinutumbok nito. Kayo ba talaga yung nagbabahay-bahayan lang? O may kung ano nang namamagitan sa inyo ni Janine? He knew it. I thought only women are nosy. So, what's the score between you two? Umupo ito sa mesa na napapatungan ng mga papeles. Baxter, you know me very well kung anong ginagawa ko. Pakunwa niyang chinek ang phone. Yes, but your actions suggest otherwise. You're imagining things. Am I? Nanunukat ang mga titig ni Baxter. Kung titigan mo siya kanina, halos lapain mo na siya. Titig mo pa lang ay kinakama mo na si Janine. Shut up! At ano yung ginawa mong pagsalag sa katawan niya kanina, ha? You were overprotective. Bagay na kahit kailan hindi mo ginawa sa kahit na kaninong babae. Besides Tita Irene. But for her, seems like you will move heaven and earth just to keep her away from her. Yes, he is too protective of her. Nare-respeto niya ito noon pa man. She is my responsibility, and I was being a gentleman. Natawa si Baxter. Tawang ng uuyam. Being a gentleman is the least of all your qualities, Harvey. You, being so holy and double, is just unbelievable. You respect the girl so much. Bagay na hindi mo gagawin sa ibang babae.
Not unless it was Sheila. Walang ibig sabihin iyon. Yet, there was a pressing lump in his throat as he spoke. Careful there, Body. You got there a keeper. I'm warning you. Don't ever lose focus. Ang ganyang uri ng babae ang hindi lang basta ikinakama. And you seem to enjoy her company. You even drug her. Here, na parang gusto mo i-display at ipagsigawan na may asawa ka. Masyado na nga siguro siyang nasasanay sa company nito. Kapag nasa opisina siya, lagi niyang naiisip kung okay lang ba ito sa bahay. Kung hindi ba ito naiinip. You are in love with her. Napalunok siya at hindi kaagad nakasagot. Drummet, nagkakagusto na ba siya sa babae? No. Naroroon na siya. Masaya siya sa company nito. He enjoyed every bit of her. Ang kakita nito, ang unassuming demeanor. Janine was able to unleash all those genuine emotions in him, making him feel grounded. Hindi. Finally, he said, nais niyang lagyan ng tuldok ang mga haka-hakang nabuo sa isipan ni Baxter. Talaga lang ha? Sa mukha ng kaibigan, Chuck ay may iniisip itong kalokohan. Nag-iwan ito ng tapik sa balikat bago lumabas ng silida. Mabilis pa sa 4:00, nakasunod siya at tama nga ang hinala niya. Si Janine ang puntarya nito na ngayon ay kasalukuyang nakaupo sa leather sofa sa isa sa mga VIP rooms ng bar. I'm sorry, Harvey is too vain para madaling matapos. Inihinto ni Janine ang pagmuya ng pagkain at tiningala sa Baxter na naupo sa mismong tabi nito at walang patumanggang inakbayan ito. Okay ka lang ba dito? Okay lang naman. Nakita niya kaagad ang pagkaasawa nito. Janine was too shy to push him away. Tax, leave Janine alone. Gusto na talaga niyang sapakin ng kaibigan. Ngingising-gising umusog naman ito na makitang naniningkit na ang mga mata niya. Kaagad siyang naupo sa tabi ni Janine sa lugar na binakante ng kaibigan. Max is just being himself. Stupid. Ang kaibigan niya mas natawa pa. Paano ba makasama sa isang bubong ang isang Harvey San Martin? Jesus, Baxter is starting again. Okay naman. Hindi ka ba inaalila? Hindi naman. Ang bait nga niya sa akin. Magalang pa rin ang sagot ni Janine. Hindi ka ba pinapagod lalo na sa gabi? Walang laman-liwanag sa loob ng VIP room pero nababatid niyang pinamumulahan ng pisngi si Janine. Nakuha nito ang ipakahulugan ng lokong kaibigan. If you're suggesting about sex, hindi namin yung ginagawa. Wala yun sa kasunduan. Alam mo yun bilang malapit na kaibigan ni Harvey. Napipilan silang pareho ni Baxter sa straightforward na sagot ni Janine. Nang siya naman pagpasok ng waiter dala mga inumin nila ni Baxter. Doon nalipat ni Janine ang pansin na parabang iyon ang makakapitan nito ng lakas. Gusto niyong suntukin ng kaibigan na humugis lang ang piping. What? Sa bibig nang tinapunan niya ng masamang tingin. So, dahil first time mo dito, you should try this. She doesn't drink. Oh, come on. KJ, let your wife have a taste of her first liquor. Kaya naman ay hindi niya napansing inisang lagok na pala ni Janine ang inumin sa isang baso. Janine, no! Huli na dahil nasumot na nito lahat ang laman ng sasidlan. Hard drink iyon. By the looks of it, hindi ito sanay sa pag-inom. Gumuhit ang matinding pagniwi sa mukha nito kasunod ang pag-ubo. Ang pait. Inagaw niya ang baso sa kamay nito. Ubusin ko na lang. No. Ayaw mo nun? Malalasing siya at magagawa mo ng kamunduhan dyan sa utak mo. I swear I could kill you. Pinaulanan niya ng death stares ang kaibigan na kampanting tinutungga lang ang alak. Tila na-entertain sa kanilang dalawa ni Janine. Si Janine naman ay maang na napatitig sa bote ng alak. Tila ito nagsisi sa ginawang pang-inom. With wide eyes, she flashed an even more innocent look. May certain quality si Janine na kapag tinitigan sa mukha ay lumilitaw ang nakatagong ganda. Not striking but beautiful in her own sense. Overprotective ka lang masyado, bro. Napabuntong hininga siya. Nag-buzz sa counter at ilang saglit pa'y pumasok na ulit ang waiter. Give her iced tea. Bago pa man dumating ang iniutos niya, nangihinang napasandal na sa leather sofa si Janine. Mahina ang tolerance nito sa alcohol. Bumulong si Baxter sa tenga niya. Oh, magagawa mo niyang gapangin. This is all your fault. Oh, come on, Harvey. Nagbibinata pa lang tayo nang nagsimula tayo maging malikot sa babae. We even shared the same woman at one point. Dahil katuwaan natin iyon. I know if a certain woman gets into you,
He eyed Baxter murderously, warning na hindi nito dapat pinag-iisipan ng masama ang asawa. But with her, I won't contest. She's your property. Tumayo siya, nilapitan si Janine at parang bulak lang itong kinarga sa mga braso niya. Tumayo na rin si Baxter at kinuha ang susi niya. Ako na bahalang magdala ng kotse mo sa exit. Buhat-buhat ang natutulog na si Janine at tinungo niyang exit kung saan naghihintay na si Baxter. Maingit niyang inilapag sa upuan at kinabitan ng seatbelt. Bakit ba sexy na pakinggan ng ungol na babaeng ito? Napaangat siya ng muka at sa medyo nakaawang na mga labi, direktang nakatitig. Tumatama sa kanyang pisngi ang mainit na hininga nitong nahahaluan ng amoy ng alak. Her rugged breathing and the sight of those luscious lips intoxicated him. Parang Marcia pa ang nalalasing. Minsan niyang nadantayan ng magaang halik ang mga labi nito at sa isang beses na iyon ay lihim niyang pinapangarap ang maglunoy ng matagal doon. Janine's lips promised paradise. Sweet, soft, magnetic, addicting. So kissable that just looking at them could already ignite the senses. May nabubuhay na kaliit-liitang parte ng kanyang pagkalalaki. Bago pa man siya daluyungin ng kabunduhan, ay mabilis niyang inilayo ang sarili kay Janine at sunod-sunod na buga ng hangin ang ginawa. Pumasto siya sa harapan ng manibela at binuhay ang makina. Matindi ang naging paglaban niya sa impulse na lingunin ito. But the torture had become too unbearable. Kinailangan niyang buhatin si Janine, paakyat sa silid nito. This will only take some minutes, you asshole! He snaked his left arm at the back of her head, his right hand beneath her knees. Tila bulak lang ito sa gaan. Jesus, siniksik na babae ang mukha sa gawing kilikili niya. He could smell her natural scent. Bakit ba ang bango ng babaeng ito? Sa wakas, narating nila ang kwarto ni Janine. Maingat niya itong inihiga sa gitna ng kama ngunit bago pa man makalabas, ay bahagya itong bumangon at napasuka sa damit nito. Kumalat sa damit ng dibdib nito ang suka nito. Goodness! Ngayon inahati ang puso niya kung lilinisan nito o hahayaang mga may suka na lang. Magtataka din sa Nina kung ipag-uutos niya ang pagbibihi sa sariling asawa. You're stronger than your libido, Harvey. Sabot ng kanyang makakay, pinairal niya ang katinuan. But holding on to his sanity proved to be too difficult. Eratiko na ang tibok ng kanyang puso. Nagiinit ang kanyang pakiramdam. Just don't give in to temptation. Janine is a temptation na kay sarap magkasala. All fibers of his being. Niyayanig na simpleng tagpong ito, but reason had to win. Naghalungkat siya sa closet nito nang maaaring ipamalit nito. Isang sundress ang napili niya. Kumuha din siya ng maligamgam na tubig at bimpo. Ipinatong iyan sa bedside table at sinimulang tanggalin ang jacket ni Janine. Kasunod ay ang isa-isang pagbubukas ng mga buton na sa harapang bahagi ng damit nito. Para siyang virgin sa naging reaksyon niya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang ginagawa iyon na kung susumahin ay eksperto naman siya sa pagtatanggal ng mga kasuotan ng isang babae. He was even a master at tearing women's clothing pero kabado siya pagdating kay Janine. May umuukil-kil sa likod ng kanyang utak na ingatan ito. Respeto nga naman itong babae. When he finally unbuttoned everything at tumantad sa kanya ang katawan nito, napalunok siya. Ilang ulit. Ang katawang hindi niya nakita noong una dahil nakalubog sa tob ay tuluyan ang nahantad sa kanyang mga mata. Malaya niyang binabay. Tama ang hinala niya. She is a hidden bombshell. Ilang ulit niyang inutusan ang sarili na bawiin ang paningin. Ganoon din karaming beses siyang napalunok. Instinct told him na takpan ito ng kumot pero ang makasalanan niyang mga matay pinagpiyastahan ng alindog na nakahain sa kanya. Katamtamang laki mga dibdib pero perpekto ang molde. Makipot na bewang at makinis bagamat morena ang balat. What a perfectly sculpted object she is. She was her own version of that golden tiara they won at the auction. At ang nakaawang na mga labi, heto na naman, inaanyayahan siyang dampian. Senior as he was, sa gitna ng malamig na buga ng aircon ay pinangingiliran siya ng malapot na pawis. No matter how strong his self-control was, natagpuan na lang niya ang kanyang sariling dahang-dahang ibinababa ang mukha palapit sa dalaga. Palapit ng palapit. Pabilis naman ang pabilis ang pintig ng kanyang puso. There was a sudden stampede in his system, overwhelming him with a rush of emotions. Isang halik lang, Harvey. Asawa mo naman siya. Gago ka, Harvey.
No kissing and bedding, right? May giyera sa kanyang kaloob-looban. Iyayanig siya ng mga pagnanasang ni sa hinagap ay hindi niya akalaing kayang buhayin ng isang kagaya ni Janine sa kanyang katawan. Naroroon na siya. Kapag nasasalin niya ang dulo ng daliri man lang nito ay may mga pagninga sa kanyang mga himay-himay. Whenever she's near, his carnal self is brought to the edge of disturbance. You are no pervert, Harvey. Hold your shit, man. Isa lang, Harvey. Lucifer and Gabriel were having a battle over his head. Mas nanaig ang tawag ng lohika ngunit akmang iangat na niya ang katawan nang siya naman pag-ungol ni Janine. At bago pa man siya makahuma ay nailingkis na nito sa kanyang leeg ang mga bisig nito at hinila siyang pababa. Bahagyang nagdilat ang mga mata nito. Namumungay na sinambit ang pangalan niya. Harvey? It was almost a whisper. Nearly a moan, as if crying in need of him. It was so damn sexy. Kiss me. It was an invitation to paradise. Nakakatupok na paraiso na natagpuan na lang niyang sariling dinampian ng halik ang bibig nito. Otomatikong nagliliyab siya. Buong katawan, mula sa labi ang sensasyon ay namaybay sa dako pa roon. He was aroused. This kiss killed the tiniest bit of his restraint. He was bulging down there.